Hello guys, magandang hapon. So, today is Monday. Medyo wala tayong customer kasi hapon na is nag-uwian na yung mga bata. So, pwede na tayong mag yaw-yaw, charot. So, malamang nabasa nyo na dito sa ating thumbnail kung ano yung ating topic for today's. So, ito yung mga 6 na reason ko o kaya kung hindi ko reason is maaring reason nyo din na mga kapwa-kasari natin na hindi lumalago ang ating sari-sari store. So, may kodigo ako. Di ba guys? Ganun talaga guys. Para hindi natin makalimutan. Oh. So, ayun na nga po. This is Veron B Vlogs before. Tapos, nagpalit ako ng channel name. Veron Mix Vlogs na po. Kasi sabi ng iba is mahirap daw hanapin yung Veron B Vlogs. So, Veron Mix Vlogs na lang. Kasi iba daw yung lumalabas pag Veron B Vlogs. Kasi may Veron Vlogs daw na lumalabas lang. So, hindi po ako yun. So, ayun, pinalitan ko. And, shout out po pala lahat ng aking mga organic subscribers and viewers. Syempre, hello po sa inyong lahat. Magandang hapon sa ating mga ka-YouTube aspirants family dyan. Magandang hapon po sa ating lahat. So, ayun na, bago humaba yung ating yaw-yawan is, simulan na po natin yung ating topic. So, bakit nga po hindi lumago agad yung aking sari-sari store? Number 1 po is, yung mga expenses ko is, wala number 1. So, ang mga expenses ko is, dito ko lahat kinukuha. Maliban lang sa mga ulam. Minsan, kumukuha ako pero hindi lahat kasi. Nagtatanim po ako ng gulay and yun yung pang-ulam ko minsan. And then, ayun nga po. Pag dito natin talaga kinukuha yung ating mga expenses na pang araw-araw, hindi lang ulam, mga shampoo, mga ganyan, toothpaste, mga kung ano-anong kailangan natin na pang araw-araw, is dito natin kinukuha. Talaga pong hindi uunlad agad yung ating sari-sari store. Tandaan po, expenses, kailangan hindi lang dapat sari-sari store ang ating source of income. So, ayun, kaya kailangan natin mga sideline sorry po, ko doon. Ayun, kaya may tahian po ako and then nagtatanim talaga ako ng gulay. So, yun po yung mga, pag may nagpadahis, talagang dito ko rin po nilalagay yung bayad sa sari-sari store para bayad din doon sa inutang ko. Kahit alam kong kulang kasi nililista ko po yung mga expenses ko is at least nakikita kong nababawasan yung mga yung mga utang natin sa sari-sari store. And next is yung kinukupitan ko talaga yung sari-sari store kasi nga po is nung nasa kabilang store pa tayo is medyo delikado na yon kaya sinikap kong matapos itong bahay na maliit lang naman pero dito sa kinaroroonan ko ngayon, sinikap ko talagang matapos agad to kahit na medyo may mga problema pa is hindi naman as in problema pero may mga kulang pa kasi nung una is talagang structure lang talaga yung ginawa nila. Kasi 2012 nasa pa ako sa Bulacan is natayo na yung structure. Pero nagkaroon kasi ng problema kaya hindi ko tinuloy. Pero nung nandito na ako lang din pala yung titira dito sa sa banda dito. Kaya ayun, pinatuloy ko na pero ang nagsakripisyo naman is yung ating income ng ating sari-sari store. Pagpasensyahan, medyo magulo. Sana makuha sa edit. Charot. So, ayun po, kinukupitan ko lahat yung alam kong kita niya is talagang kinukuha ko para lang mabuo ito. And thankful ako kasi nung umuwi si Mr. Nung pinakasalan ko si Mr. Charot. Peace ayo. Nung kasi nagtitipid, kailangan talaga ng tipid-tipid. Ayun, si Lakay ang gumawa ng mga ganyan. Yung mga shelves ko, siya ang gumawa kasi sabi, andito lang din naman ako and ako ang gagawa kesa ipagawa mo. And muntik nang talagang naubusan talaga ng stock si sari-sari store pag pinagawa ko pa sa iba ito kasi medyo matagal din palang gawin. Oo.
Kasi may ano pa to, madaming ginawa dito si Lakay. So ayun, thankful ako doon kay Lakay and malaking tulong yon sa Sari-Sari Store na hindi nabawasan ng ganon kalaki yung kita ni Sari-Sari Store. At medyo, nung lumipat ako dito, kasi pag nakita nyo yung video ko na talagang binakbak yung inaanay ng bahay and talagang delikado na siya. Ayun, medyo maaliwalas na siya and may mga hindi ko customer is pumupunta dito. Lalo na nung nagkaroon tayo ng ref. And thankful ako doon. Yung ref is hindi na galing sa Sari-Sari Store. Kasi kay Mr. na galing yung pinambili doon. So, sa kanya yan. Sa kanya yan. Hindi sa akin. Sa kanya ay sa akin pa din. Ang sa akin ay sa akin. Charot lang. Diba? Naku, napapalayo tayo. So, ayun. Nabawasan yung ating expenses doon. Pero nasa expenses pa din yun kasi kinupitan. So, bali, number 1 pa din yun and kasali sa expenses. So, yung number 2 natin is utang. Diba? Sinong relate po sa ating lahat na medyo ano po kasi dito. Pero may isa akong ano dito, isang customer na mahigit 1 taon na po yung utang sa akin and buti na lang 100 lang yung utang sa akin and bahala siya kung mabayaran niya yon o hindi na. Pero thankful tayo pag binayaran pero pag hindi, wala tayong magagawa. Pero hindi na siya makakaulit. Yun yung ano ko doon na hindi na talaga siya makakaulit pag ganun na mahigit 1 taon na yung kanyang utang. Ganun talaga. Sabi nga nila, magpautang ka kung ano yung kaya mong mawala sa iyong tindahan. Pero sa liit ng aking tindahan, parang mabigat pa din yun. 100, ilang balot na candy na din yung nabibili noon. Ilang buwan yung 1 taon, di ba guys? Ilang weeks, ilang buwan yung 1 taon, ilang weeks ang 1 buwan. Mabilis pa naman maubos sa akin ang candy. Kasi sa mga bata, malapit po ako sa school. Kaya hindi pwedeng konti lang yung candy ko sa 1 linggo. So, ayun lang po. Yung problema ko doon sa utang talaga. Hindi naman 1 tao, pero 1 tao lang yung mahigit 1 taon. Kasi yung isa is nagbayad na po. And dito na po siya sa akin bumibili. And okay, thank you. Kasi kahit ganun ang nangyari is naisipan pa rin niyang bayaran at saka dito na rin siya bumibili. And number 4 na kaya hindi lumalago ang isang tindahan is location. Nung una talaga kasi pandemic, after pandemic pala ako nag-start. 2021? Nagtatanong ba ako? Ayun, 2021 ako nag-start. And doon din ako, kasi January ang start ng kuhaan ng business permit, doon din ako kumuha ng business permit. So ayun, kasi sinisilip po tayo agad dito pag wala tayong business permit. Yung at maganda pa rin natin, maganda pa rin na malinis yung ating tindahan pag gano'n na. Pag sinilip is may business permit. Yun po yung problema sa mga kakompetensya natin. Sinisilipan tayo kung may permit tayo o wala. So, kailangan talaga na magkaroon ng business permit, di ba? And kahit na naiinggit ako dyan sa iba na mas malaki yung tindahan kaysa sa akin, wala pang permit. Kasi nasa bahay lang daw is wala silang permit. And saludo po ako sa mga kakompetensya nyo kasi hindi po sila masilip na tao. Ganon. And hayaan na natin yun kasi at least sa kanila, hindi ganon po yung mga tao. And dito sa number 4 na natin is yung stocks. Stocks, hindi lumalago agad ang isang sari-sari store. Pag yung stocks mo is naubos and then wala, ganon. Naubos, wala. Same lang yun. So sa akin kasi is, minsan pag may sakit, hindi ako pumupunta. O kaya pag sarado si wholesaler, pagka next ko siya na andyan ka ba sa store, wala daw, o di talagang wala kang stocks. Kasi nung nakaraan is 2 araw, 3 araw, may 1 linggo pang nawala si sari-sari store, si wholesaler. Kaya nawalan din ako ng ilang araw din na paninda noon. 2021, bihira pa po ang bihira pa po ang biyahe na sasakyan dito sa amin. Kailangan sa mga wholesaler lang tayo kukuha noon. And isa lang ang kilala kong wholesaler pa noon. Yun po yung problema ko noon. Pero nung nagkaroon na siya ng mga may mga biyahe na, kahit na social distancing,
Dito lang sa amin yun, kasi nung nasa Bulacan pa kami is walang social distancing sa jeep. Ayun, 2020 pa yon. Dito lang talaga nag-strict, 2020, oo, 2020, nasa Bulacan pa ako noon, and after ano yun, di ba, ang kasagsagan nun is hanggang ECQ is March 14 or 16 to May 24 ata yun. And then pumasok na kami, kaya alam ko na wala na, dito lang talaga sa amin nag-districto. Kaya kahit 2021, wala pong pampublikong pampasahero na papunta sa bayan. So, ang ginagawa lang namin noon is, kailangan mo ang time talaga si wholesaler. And kung gusto mong pumunta sa bayan, Arkela ka. Pero ang mahal po ng Arkela. Kaya, mag-antay ka kay wholesaler talaga. Yun po yung problem before. Pero ngayon is, dahil pag sarado si wholesaler, nakakapunta na tayo sa bayan. And pag naman pumunta lang tayo sa bayan at yung ang gagawin lang natin doon is cash in o kaya magbabayad sa mga kautangan. Kautangan talaga. Is o kaya na masyal lang, may meetings, ganon. Meetings. Sinasabay na natin na bumili ng mga paninda kaysa naman maubusan tayo ng mga paninda dito sa ating sari-sari store. Kagaya ngayon po, Monday na Monday, pero ayan, madami akong stocks na nawala. Kasi bukas pa ako pupunta sa bayan. Ang problema din kasi pag pumunta ka sa bayan, isang araw ka talaga magsarado ng sari-sari store. And nung andito si Mister, ako lang ang pumupunta o kaya siya, o di ba? May maiiwan talaga. Yun naman po ang kahirapan ng nag-iisa lang sa sari-sari store. And kung balak mo man na kumuha, nako, baka hindi kumuha ng kasamahan mo sa sari-sari store. Nako, baka maubos sa pampasweldo lang yung kita mo, kaya tsaga-tsaga lang, magkakaano din yan. And thankful ako kasi may marami, yung mga bata is dito sa akin bumibili, so malapit tayo sa school, and maganda din yung ano nila na may bagong estudyante kasi dito nung January, nagpapaluto na siya sa akin ng ulam. And sabi ko sa kanila, huwag yung araw-arawin ng noodles, kasi yung noodles po ang pinapaluto sa akin, and additional income natin yon. Diba guys? Nagpaluto na sila. Syempre may bayad din yung gas. Huwag lang tayong maubusan ng mga stocks talaga. Kaya kahit may isa pa yan o dalawa, ayan. So marami na akong walang stocks dyan. So yun po yung problema. Paano pag naubusan ka tapos may bibili, yun po yung kailangan agapan agad. Para hindi aalis si customer na walang dala pag wala yung hinahanap sa'yo. So ayun. So number 5 is yung pricing natin. Hindi tayo lumalago na sari-sari store pag yung pricing natin is medyo kung mababa man dun sa iba, kasi yung nakikipag-price war ka ba o kaya nag-start ka pa lang and kumukuha ka ng suki, okay lang siguro yun, kumukuha ka ng suki. Pero pag yun at yun pa rin na mababa ang presyohan mo kaysa dun sa iba para kamo is sa'yo bibili, nako, natutunan ko na po yan na huwag. So, ayun, may bumili lang. Buti narinig ko yung yabag niya. Yabag talaga, yung ano ng tsinelas niya. So, ayun na nga po. Lumalayo tayo. Dito sa pricing natin, pag mababa tayo sa una, kesa dun sa ating mga kompetensya, pwede na siguro pag mga ilang buwan is pumantay tayo sa kanila. Kasi isa lang naman yung kinukuhanan natin ng mga paninda, kaya okay lang siguro para sa akin na ipantay ko yung mga presyohan ko sa kanila. Yun po yung aking natutunan na kailangan, kasi pare-parehas lang naman at iisa lang naman yung aming kinukuhanan na paninda. Ang ano ko pa is malayo. Nilalakad ko sa kanila is motor lang. Kaya ako, nilalakad ko, yung talagang buhat-buhat ko yung mga paninda. And kasi hindi ko pa kayang mag-arkila. Nag-aarkila akong pag sa mga mabibigat talaga na paninda. Nung pinarehas ko na yung aking presyo sa mga kompetensya ko, o yung mga kasamahan kong nagtitinda sa baba is, wala namang nawala sa akin. Wala pong nawala na customer o kaya mga suki. Kasi, ganun pa din siguro yun. Kasi, kahit bababa sila, ganun din yung presyo. Diba guys? Bababa sila, ganun din yung presyo. Dito na, kung nandito na sila, tapos meron din sa akin, kukuha na sila. Nung una, hindi ko alam kung paano yung mga tubo ng mga nasa ref. So, ayun.
So, yung mga mamimili o kaya pag pumunta ako sa kanilang stores, nalalaman ko yung kanilang mga presyuhan. At saka yung ang number one din naman nagsasabi sa akin is yung mga mamimili. Ganun doon. So, iparehas mo na lang yung sa kanila. Sabi nila. O, sabi ko, sige, kasi may kuryente. Kinukuryente yan. Sabi ko, sige. So, wala sigurong problema doon na pinarehas ko na yung aking presyohan doon. So, ngayon, lumalaban yung ating sari-sari store kasi medyo umaano naman na. Yung mga pambata talaga yung medyo mabili sa akin. Yung mga biscuits, cheese curls, mga ganyan. And mga palamig. Kasi nagbebenta na ako ng yelo, tapos yung mga, gusto ko sanang mag-ano ng ice candy, kasi parang medyo mahirap kasi hindi makaano ng masyado yung aking dali. May problema. Ewan ko kung ano yung sinasabi lang carpal tunnel syndrome. Kasi talagang hindi ako makahigpit masyado. Tsagain ko muna yung sa ice candy, sa ice, o sa yellow, tapos yun sa mga nata, ganyan. Diba guys? Maganda din yung mga kitaan dyan. Kasi maraming bata and mainit ngayon. So, ayun lang guys yung ating sharing for today. Sana ay nagustuhan mo. And this is Veron Mix Vlogs channel at Gurutang Tendera from Nueva Vizcaya at naniniwala sa kasabihang panatilihin nakatapak ang paa sa lupa para hindi ka bumatumba. At yung isa na, daig ng maaga ang sika. So, bye-bye po. Please subscribe po.